Balikan ko lang, hindi ko plinano na tumakbo sa Kongreso para magka-title. Ang kailangan batas. At alam nyo yan, isa ako sa masipag na kongresista. Alam ni partner, nagtatrabaho ko sa loob at labas ng Kongreso. Pag tiningnan mo yung pangalan ko, may mga batas doon na naipasa. Hindi ang ibig sabihin, author ako. Kasi brother, pagka member ka ng committee, may naipasang batas, considered kasama ka doon. Oo, kaya may mga naipasa tayong batas. Pero, yung ating gustong batas, para sa mga motorista, kahit isa, wala. Nando sa committee. So, prangkahan tayo. Masakit ang kalooban ko na nagtatrabaho ka, kahit isa, walang naipasa. Pinipigilan nila. Anong masasagot nyo nga doon? Kasi binabatikos kayo ng mga ibang na wala naman daw kayong napasang batas para sa mga riders. Ngayon Ay, term nyo. Yun nga ang nagtulak sa akin na tumakbong senador Why? Hindi ako tamad na kongresista. And this is my third year. Masipag ako. Makikipaglaban ako. Alalahanin mo, partner. Sa committee pa lang, hindi ka nag-iisa. Hindi kasi yan, hindi ibig sabihin mo tama ka, panalo ka. Tama ka nga, may mga kontrabida naman. Wala, hindi ka lulusot. So, yun ang katotohanan noon. Tingnan mo, tama ang aking pananaw. Third year ko, masipag ako, walang nangyari. Ibig sabihin, tama ako. Kung mag-take another 3 years ako sa Kongreso, lalo akong babakbakan ng mga motorista. 6 years ka na dyan, wala ka pang ginawa. Now, yun ang pangunahing dahilan kung bakit ako tumatakbo ng senador. Ang ramdam ko, partners, hopeless ako sa Kongreso na may pasa yung Fair Traffic Apprehension Act. Kasi dito may mga nagko-comment po sa akin dito. Kasi nabanggit nyo nga po about sa mga Duterte and then kay Senator Bato. So may comment din kasi dito sa akin na hindi ba ito connected regarding kay Congressman Gutierrez kasi isa kayo ng partido. At alam naman natin na yung stand ni Congressman Gutierrez regarding po sa Quadcom, di ba? So, ano yan? Masabi nyo nga po dito? May punto yung tanong ng kapatid natin. Kasi kumbaga sa away pamilya, kung kapatid ko si partner at kaaway mo ito, baka babakbakan mo rin ako. Yan, maaring may punto siya na connected yan doon sa issue nitong aking kasama sa One Rider Party List kay Congressman Gutierrez. At kung makikita mo naman yung mga comment, talagang connected dito Sen Cole, regarding dun sa may sinasabi natin na binabatikos ka in special video, hindi kaya po yan ay dahil sa intentional, kaya in special video. Dahil umaangat ka at sila ay bumamaksa. Alam mo, doon sa word mo na intentional, may mga kaibigan ako na magagaling. Binanggit nila yan. Intentional. Kasi in-space niya Yes, intentional. Brother, intentional kasi number one, in-splice mo Kaya talagang intentional yan. Kung titingnan mo, i-analyze mo, at papakinggan yung mga sinasabi ng iba, talagang ginigiba ako dahil sabi nila ay hindi naman maitatanggi na gumaganda yung survey natin. So, intentional. Naniniwala Kahit tayo. ako pag nagkakali-survey ako, malakas pa talaga kayo. Talagang pag Nagkakali-survey nagtatanong ako, pero, gusto nilang iboto. Pero partner, bilang pulis,
kinukwento mo, malakas ako sa Kalye Survey, pero hindi natin nakikita. Baka naman binubola mo. Meron pa akong video nasa YouTube po. Siguro, Napakita ko po yan. May video pa ako. Sa Caloocan Alam pa mo, ako. partner, pasensya ka na. Prangka ako, at saka ako bilang retired police. Nasanay ako na ganun Opo. Na hindi ko sinasabing duda ako, pero talagang naging ugali ko pag may nagsabi at hindi ko alam o hindi ko napatunayan, hindi ako madaling mapaniwala, no? Pero kung kwento-kwento pag-uusapan, naniniwala ako sa'yo. Colonel Busita, ano ba yung pinaka-plataforma nyo po? Ba't nyo po naisipan tumakbong senador? Okay na kayo sa Congress kung tutuusin May ilang termino pa kayo. Pwede pa kayo mag-re-election, di ba? Dagdagan ko pa yung sabi mo. Sabi nila, masarap buhay ko doon. Bayaran daw ako No? Ang ganda ng tanong mo, gusto ko yan. Medyo atras ko lang ng kaunti para maganda. Una, alam mo, biblically, masama daw banggitin ang Panginoon kung hindi kinakailangan. Pero alam ng Diyos, hindi ko binalak pumasok sa politika. Kasi kung binalak kong pumasok sa politika since 2006 na nagsaseminar ako sa mga motorista, iba-ibang grupo, dapat sana intact yung mga pangalan, yung grupo, para pagtakbo ng politika, malaki ang suportang makukuha mo. Okay. Alam ng Diyos, hindi ko binalak pumasok sa politika. Noong nagkaroon ako ng advocacy since 2006, nakita ko kasi nung naka-assign ako sa HPG, ang daming namamatay na motorista, lalo na yung mga riders. So nag-coordinate ako sa DOH, nakita ko thousands Pilipino ang namamatay. And nakita ko rin na above 60% dito mga tatay-nanay. At bilang anak mahirap, alam ko, pag namatay ang tatay sa ordinaryong pamilya, parang namatay na rin ang kinabukasan ng mga anak. So since then, nagkakandak ako ng pre-seminar. Alam yan ng mga kasama ko sa Highway Patrol Group. Road Safety Seminar. And doong panahon pa rin na yon, hanggang ngayon, nagtatanggol tayo ng mga inaapit, inaabuso. Bakit? Kasi ako bilang anak mahirap, naranasan ko rin yung pang-aapit, pang-aabuso. Pag mahirap kang tao, parang bingi sa'yo ang batas. Parang bingi sa'yo ang pamahalaan. Pero mo, ninanakawan yung aming pamilya ng baboy, kambing, palay, tinanim na mais, susumbong ka sa pulis, parang mga bingi itong, masama ang magsalita na, parang bingi So, ibig sabihin, nakasaksihan ko yung pang-aabuso Parang ang batas, masyadong discriminatory. Okay, going back. So, since 2006, may advocacy tayo. No? And hanggang sa, banggitin ko lang hindi ko pa planong mag-retire sa PNP. Dumating lang sa punto na ang ramdam ko, hindi ko na kailangan mag-stay sa PNP. Dahil dumating sa punto, ginagawa mo yung tama, ikaw pang masama. Baka masira pa ang buhay mo. So, nag-retire ako. Nung nag-retire ako, tuloy-tuloy ang ating advocacy. Nakasuhan ako. Ang sabi ng opisyal na tiwali, retired ka na, ba't nakikialam ka pa? Sabi ko, ibig sabihin pala, pag retired na ikaw, kahit mali ang ginagawa nila, huwag kang makialam. Okay. So, active yung aking, brother, nakikita mo yung aking parang call center, di ba? May 3 telepono doon. Araw-araw, gabi-gabi, ang daming problema. One time, na-realize ko, ako nga pala, darating yung araw, manghihina at mamamatay din. Sabi ko, sa family ko, pag namatay ako, patay na rin yung advokasya natin. O, anong plano mo? Tatakbo ko sa politika. Wala ka naman pera. Sabi ko, hindi ako naniniwala dyan sa pera. Importante, malaman ng taong bayan, ano yung problema, ano yung intention ko. Ang plano ko talaga noon, partner, brothers, tumakbo senador. Yun ang plano ko. Hindi ko naman planong manalo Basta tumakbo ko, kung talo, talo. Kung panalo, panalo. And sabi ko sa pamilya ko, mga kasama ko, tatakbo ko, kung talo, tanggapin.
Kung panalo, well and good. Ang pananaw ko kasi noon, hanggang ngayon, pag gusto ko at alam kong maganda, ginagawa ko. Para pagdating ng araw na mamamatay na o wala akong pagsisisihan. Kaya tumakbo ako sa politika. Now, na-invite ako ng One Rider Party List. Kaya nasa One Rider Party List ako. But since then, ang arrangement namin, one term lang ako. Okay. Sasagutin ko yung tanong mo, partner. Sabi mo, Congressman Busita, bakit first term mo pa lang sa Kongreso? Bakit tumatakbo ka na senador ngayon? Babalikan ko lang. Hindi ko plinano na tumakbo sa Kongreso para magka-title. Ang kailangan, batas. At alam nyo yan, isa ako sa masipag na kongresista. Alam ni partner, nagtatrabaho ko sa loob at labas ng Kongreso. Pag tiningnan mo yung pangalan ko, may mga batas doon na naipasa. Hindi ang ibig sabihin, author ako. Kasi brother, pagka member ka ng committee, may naipasang batas, considered kasama ka doon. Oo, kaya may mga naipasa tayong batas. Pero, yung ating gustong batas para sa mga motorista, kahit isa, wala. Nando sa committee. So, prangkahan tayo. Masakit ang kalooban ko na nagtatrabaho ka, kahit isa, walang naipasa. Pinipigilan nila. Anong masasagot nyo nga doon? Kasi binabatikos kayo ng mga ibang na wala naman daw kayong napasang batas para sa mga riders. Ngayon term nyo. Yun nga ang nagtulak sa akin na tumakbong senador Why? Hindi ako tamad na kongresista. And this is my third year. Masipag ako. Makikipaglaban ako. Alalahanin mo, partner. Sa committee pa lang, hindi ka nag-iisa. Hindi kasi yan, hindi ibig sabihin mo tama ka, panalo ka. Tama ka nga, may mga kontrabida naman. Wala, hindi ka lulusot. So, yun ang katotohanan noon. Tingnan mo, tama ang aking pananaw. Third year ko, masipag ako, walang nangyari. Ibig sabihin, tama ako. Kung mag-take another 3 years ako sa Kongreso, lalo akong babakbakan ng mga motorista. 6 years ka na dyan, wala ka pang ginawa. Now, yun ang pangunahing dahilan kung bakit ako tumatakbo ng senador. Ang ramdam ko, partners, hopeless ako sa Kongreso na may pasa yung Fair Traffic Apprehension Act. Actually, marami yan 6 yung panukala nating batas para sa mga motorista. Pero yung Fair Traffic Apprehension Act na gustong-gusto nating maipasa, nasa committee level pa rin. Ano ba yung Fair Traffic Apprehension Act? Sa ngayon kasi, partner, pag nahuli ka, mali, nag-contest ka, tatawanan ka lang ng police o ng enforcer. Kasi pag nanalo ka sa contest, ang laki ng danyos, cancel lang ang huli. Yon ang katotohanan. Kaya itong mga police at enforcers, malalakas ang loob, tira ng tira. Kasi may porsyento sila na binibigay ng lokal na pamahalaan. May porsyento sila. Especially pag nakita nila na taga malayo ka, abusuhin ka talaga. Kasi paano ka pa magko-contest kung taga Tugigaraw ka? Paano kung ikaw ay taga Cotabato? Taga Visayas Region? Hindi ka na mag-contest. Bayad ka na lang ng multa o kaya magsuhol ka. So, yun ang pangunahing dahilan. Kaya kung mapapansin ninyo, bigla ako nagdesisyon tumakbong senador. Kasi nga, ang naramdaman ko, hopeless. Natutulog. Walang pag-asa. Nag-attend din ako nung ilang mga hearings doon para doon sa Fair Traffic Apprehension Act. Tingin nyo, bakit natulog? Saan nagkulang? Bakit hindi nakalusot? Meron bang mga pumipigil? O sa Senado ba nakakuha din kayo ng suporta? Wala. Ang ramdam ko may mga kumokontra dahil natatakot sila
Kasi pag nag-contest ka at ang danyos, yung mga nagastos mo, halimbawa, taga Mindanao ka, driver ka ng truck, taga Mindanao ka, nauli ka sa Kamaynilaan, di pag kinompute yung danyo sa'yo, ang laki. Mag-attend ka ng hearing galing Mindanao. Oh, gagastos pa ng malaki. Gas pa na. Oo. Ay kung in-impound pa yung truck mo, 5 ang gulong ay 12. May computation dyan times 3. Baka yung ahensya nang humuli sa'yo, magbayad sa'yo ng 60,000 or 100,000. Takot na takot sila samantalang ang argumento natin doon, wala silang dapat ikatakot. Gawin lang nila, turuan nila ng tama ang kanilang mga enforcers. Even the police. Turuan ng tamang trabaho. Siyempre, sabi ko, kung tama ang huli, tama ang apprehension, walang compensation. Siguro, natatakot sila. Verified information yan Ang daming kumukontra At kung wala namang kumukontra, panalo ako na ipasa yung batas na yan So, siyempre, kung loobin ng Diyos at suportahan tayo ng mga kababayan natin, maluklok tayo sa Senado, ibang usapan yon. Kasi ang kausap ko lang, 23. At siyempre, mababago ang sitwasyon. Tsaka syempre, mas may nasa posisyon kayo nun Hindi, tsaka pwede mong sabihin sa baba, ang ganda ng batas ko para sa taong bayan Suportahan nyo ako dyan. Kung hindi nyo ko susuportahan, paano ko naman kayo susuportahan sa taas? Di ba? So, win-win solution. Doon tayo sa tama at doon sa makikinabang ang taong bayan.